Halina tayo ay magpuri sa Diyos na po natin. Kunin gitara at ito'y tugtugin, awitan siya ng himig. Lapitan siya't dakilain, atin siyang sambahin. Ang buwan dumalaw sa atin upang tayo'y tubusin, upang tayo'y tubusin. Sa ngalan ng Ama at ang Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pasalamatan natin ang Diyos sa pamamagitan ng misang ito, lalo na sa pamamagitan ng mabuting buhay natin bilang mga Kristiyano. At upang tayo maging marapat sa gagawin nating pagdiriwang, halina't magsisimula tayo sa ating mga kasalanan. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na mapagmahal na Diyos, patawarin sa ating mga sala, at patnubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Iyuko natin ang ating ulo, ibulong sa Panginoon ang ating intensyon. Sama ng intensyon ng mga nagpapamisa, ng mga kababayan natin, nagtatrabaho sa ibang bayan, para sa kanilang pamilya. Ang intensyon para sa paggaling ng mga may sakit, pasensya para sa mga nag-aalaga sa may sakit. Pagdasal din natin ang pagsapit ng kaarawan, Chaya Kapito. Pagdasal natin ang mga tumutulong sa atin at sa ating simbahan. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lagi mong lingapin at patnubayan kaming mga kabilang sa iyong angkan. Sa tanging pag-asa namin ikaw ang nagbibigay, kami tangkilikin mo po at laging subaybayan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Ang salita ng Diyos mula sa unang aklat ng mga hari. Nang matanda na si Solomon, nahikayat siya ng kanyang mga asawang taga-ibang bansa na sumamba sa kanilang mga Diyos-Diyosan. Hindi siya nanatiling tapat sa Panginoon. Hindi niya sinundan ang halimbawa ni David na kanyang ama. Sumamba siya kay Astarte, ang diyosa ng mga Sidonyo, at kay Nikom, ang kasuklam-suklam na Diyos-Diyosan ng mga Ammonita. Ginawa nga ni Solomon ang ipinagbabawal ng Panginoon, at hindi niya sinundan ang halimbawa ng kanyang amang si David, na naglingkod ng buong katapatan sa Panginoon. Sa burol na nasa silangan ng Jerusalem, ay nagtayo siya ng mga sambahan. Para kay Semos, ang karumaldumal na Diyos-Diyosan ng Moab, at para kay Molok,
ang kasuklam-suklam na Diyos-Diyosan ng mga Ammonita. Ipinagpagawa niya ng kanya-kanyang mga dambana ang mga Diyos-Diyosan ng lahat niyang mga asawang dayuhan. At ang mga ito'y nagsuob doon ng kamanyang at naghain ng mga handog. Nagalit ang Panginoon kay Solomon dahil sa ginawa niyang ito. 2 beses na nagpakita sa kanya ang Panginoon at pinagbawalan siyang maglingkod sa mga Diyos-Diyosan. Ngunit hindi niya pinansin ang Panginoon. Kaya nga't sinabi nito sa kanya, dahil sa hindi mo paggalang sa aking tipan at hindi mo pagsunod sa aking mga tagabilin, alisin ko sa iyo ang kaharian at ibibigay ko sa isang alipin mo. Ngunit alang-alang kay David na iyong ama, hindi ko gagawin ito sa panahon mo, kundi sa panahon ng iyong anak. Isang lipi lamang ang ititira ko sa kanya, alang-alang kay David na aking lingkod, alang-alang sa Jerusalem, ang lungsod na aking hinirang. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginoong masintahin, ang bayan mo'y gunitain. Panginoong masintahin, ang bayan mo'y gunitain. Dapat na magalak ang sinumang tao na makatarungan, nagawang matuwid ang siyang adhika sa buo niyang buhay. Tulungan mo ako kapag ang bayan mo ay iyong nagunita. Sa pagliligtas mo, isama mo sana ang lingkod mong Aba. Panginoong masintahin, ang bayan mo'y gunitain. Sa halip na sundin ang utos ng Diyos, bagkus nakisama, at maling gawain ng mga pagano ang sinunod nila. Ang Diyos-Diyosan ang sinamba nila at pinaglingkuran. Sa ginawang ito, sila ang nagkamit ng kaparusahan. Panginoong masintahin, ang bayan mo'y gunitain. Pati anak nilang babae at lalaki inihaing lubos. Sa Diyos-Diyosan, mga batang ito ay dinalang handog. Itong Panginoon, nagpuyos ang galit sa mga hinirang. Siya ay nagdamdam sa ginawa nilang pawang kataksilan. Panginoong masintahin, ang bayan mo'y gunitain. Magsitayo ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagtungo si Jesus sa lupain ng Tiro at tumuloy sa isang bahay doon. Ayos sana niyang malaman nino man na naroon siya, subalit hindi gayon ang nangyayari. Ang pagdating niya ay nabalitaan ng isang inang may maliit na anak na babaeng inaalihan ng masamang espiritu. Pumunta siya agad kay Jesus at nagpatira pa sa kanyang harapan. Ang babaeng ito ay hentil, tubo sa Sirofenica. Ipinaminhik niya kay Jesus na palayasin ng demonyo na sa kanyang anak. Ngunit sinabi ni Jesus, kailangang busugin muna ang mga anak. Hindi dapat kunin ang pagkain ng mga anak upang ihagis sa mga tuta. Tunay nga po, Panginoon, tugon ng babae. Ngunit ang mga tuta man nasa ilalim ng hapag ay naninimot ng mga mumong nalalaglag ng mga anak. At sinabi sa kanya ni Jesus, dahil sa sinabi mo, maaari ka nang umuwi. Iniwan na ng demonyo ang iyong anak. Umuwi ang babae at naratnan niya sa higaan ng bata. Iniwan na nga ng demonyo. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Narinig po natin sa ating unang pagbasa ang pagkakasala ni Solomon. At hindi po ito simpleng pagkakasala. Ito
ito'y matinding pagkakasala. Ito'y pagkakasalang sisira, hindi lang ng kanyang buhay, kundi ng kahariang ibinigay ng Diyos sa kanya at pinagsikapan, pinaghirapang ipamana sa kanya ni David na kaniyang ama. Bakit nga? Nagkaroon siya ng hindi lang 2, kundi 700 asawa at may 300 skabetsi pa. Iba, sobra. Puti nga sa kanya. Ako nga, wala kahit isa. Bitter pala. Seriously, ito yung matinding pagkakasala, lalo na sa kalooban ng Diyos. Nagsabi na ang babae at ang lalaki ay nilikha upang maging isa. Bago pa yung opinyon natin o ng mundo na ang pag-aasawa ay pwede sa pagitan ng hindi lamang 2, hindi pa pwedeng maging 3, pwedeng maging 4, o sa pagitan ng babae sa babae o lalaki sa lalaki. Bago pa ang mga opinyong yan. Ano sabi ng ating Panginoong Yesus sa Mateo 19, sa pasimula pa, in the beginning, ito ang kalooban ng Diyos. Yung union between man and woman upang sila ay maging isa. That is why, kung mapapansin po ninyo, kahit pa man dati sa Biblia, yung mga personalidad na higit sa isang asawa, Abraham, Jacob, David, lahat ng yan nagkaroon ng problema. Lahat ng yan sumakit ang ulo dahil humigit sa isa ang kanilang asawa. Bakit nga? Yung isa lang mahirapang kanin. Yung isa lang intindihin na. Yung isa lang matetest na ang iyong pasensya. Magdadagdag ka pa ba? Magdadagdag ka rin ng biyanan. Pag ganyan, sige ka. But seriously, yung mga problema o sakit ng ulo ng mga nagmamahal ng higit sa isang asawa, I believe those are God's ways of shouting at them, scolding them, and telling them, hindi yan ang plano ko para sa iyo. Binigyan kita ng iisang puso para isa lang na babae, isa lang na lalaki ang mahalin mo. Kaya tigilan mo ang iyong mga extracurricular activities sa buhay mo. Mahalin mo lang ang asawa mo. And I believe Solomon had many of these moments. Bago mamatay ang kanyang ama, si David, yun naman ang sabi sa kanya, di ba? Magpakatatag ka, magpakalalaki ka. Sundin mo ang mga utos ng Diyos. Walk in His ways. At sa 1 Kings 11:2, sinabi mismo ng Diyos sa kanya, huwag mong pakakasalan yung mga babaeng tayuhan na yan, sapagkat ililigaw ka ng mga iyan at hihikayatin ka lang na sumamba sa kanilang mga Diyos-Diyosan. Pero ito ay hindi niya pinakinggan. But then, look at how Solomon disobeyed God. I believe hindi naman instantly. Hindi naman at the onset, sinabi ni Solomon, hindi kita susundin. Hindi naman sa pasimula pa lang ay sinabi ni Solomon, gusto kong sirain ang buhay ko. Gusto kong sirain ang kahariang ibinigay ng Diyos sa akin at ipinamanas ng tatay ko. Hindi Hindi niya sinabi yun instantly. Gradually, yun ang kanyang ginawa. Unconsciously, yun na pala ang kanyang ginagawa. I believe naging very complacent siya. Chapter 11 po ng Book of Kings ang binasa natin. Yung chapter 1 hanggang 10, blessing after blessing. Talagang naging natural lamang ang ginto sa pang-araw-araw na buhay ni Solomon. Talagang napakaraming pagkapala. You must have thought, kayang-kaya niyang lahat. Kayang-kaya niyang lusutan ng lahat. At alam natin, si Solomon ay napaka-wise na tao. Sapagkat yun naman ang hiniling niya sa Diyos. At ibinigay naman sa kanya ng Diyos. Kaya nga, ang Ecclesiastes, ang Proverbs, ay attributed sa kanya. Siyang may akda, idea niya, mga words niya, mga thoughts niya, of course, inspired by the Holy Spirit, inspired by God. Katulad ng Proverbs 5:15 na nagsasabing, be faithful to your wife. You must have thought, alam ko ang lahat ng yan. At alam ko rin na yung warning ng aking ama sa akin, yung warning ng Diyos sa akin, alam kong totoo yan. Wise ba naman ako Magaling ba naman ako Pero hindi sa akin magkakatotoo yan. Sa iba pwede, pero hindi sa akin. Ayun, naging very complacent siya. Naging very relaxed siya. Naging masyadong panatag siya. Ilan po ba sa atin ang ganyan o naging ganyan? Kamakailan lang nakapanood ako ng video tungkol sa isang aksidente dahil sa walang kwentang karirahan ng mga kamote riders na yan, na hindi pala clear yung daan. Ayun, may biglang sumalubong, nagkasalpukan sila, nandamay pa, mga patay. Nagkarera ba naman sa pampublikong daan at pare-parehong walang helmet? Come on, tell me.
Hindi ba nila alam na delikadong walang helmet? Wala ba sa kanilang nagsabi noon? Wala ba sa kanilang nagsabi na delikado yung walang kwentang karera na yan? Wala ba silang nabalitaan na marami ng mga nangamatay dyan? Sige nga, of course meron. Of course may nagsabi. Of course meron silang nabalitaan. Pero anong iniisip nila sa palagay niyo? Hindi mangyayari sa akin yan. Magaling ako eh. Madiskarte ko eh. Hanggang sa nangyari na nga hindi inaasahan. Hayun. So naniwala sila that in every rule, there is an exemption. At sila yung exemption, akala lang nila yon. Bakit? May pinipili po ba ang aksidente? May pinipili ba ang diablo kung sino ang ipapahamak at ipeperwisya, tutuksuhin niya? Wala. Imagine na kahit si Solomon, na pinakawais na taong nabuhay sa mundong ito, hindi nakaligtas sa panunukso, panlinlang at pamimerwisyo ng demonyo. So sino tayo para pakakampante? Sino tayo para isipin na hindi yun pwedeng mangyari sa atin? Again, ilan sa atin ang ganyan na makatapos makagawa ng isang matinding pagkakasala saka magtatanong, bakit nagkaganon? Hindi ka nga kasi nakikinig sa Panginoon. Sa Panginoong nangungusap sa iyo, sa pamamagitan ng Biblia, sa Panginoong nangungusap sa iyo, sa pamamagitan ng mga taong nagmamalasakit sa iyo, sa pamamagitan ng Panginoong nangungusap sa iyo, sa konsensya mo. Narinig po natin dito sa ating unang pagbasa na makadalawang beses na palang nagpakita ang Diyos kay Solomon, pero hindi pa rin siya nakinig. At sinabi rin dito na hindi niya tinularan ang kanyang amang si David. Nagkamali po ako minsan nang sabihin ko sa inyo na hindi lang pala isang babae ang na-involve sa buhay ni Haring David. Medyo marami din. Pero hindi kasing dami ng kanyang naging anak na si Solomon. Bakit? Because David repented. David listened to his conscience. David listened to God. At yun ang hindi ginawa ni Solomon. Wag po sana tayong magpabaya, wag po sana tayong pakakampante. Sabi rin ni San Pablo, the devil is looking for someone, like a lion looking for someone to devour. Hindi sinabing looking for everyone, looking for all peoples. Hindi. Sapagkat sa totoo lang, hindi tayo kakayanin i-devour ng Diablo. Hindi tayo kakayanin tuksuhin ng Diablo. Lalo pat tayo'y na kay Kristo. Unless we let our guard down. Kapag tayo'y nakalimot sa Panginoon, kapag tayo'y nagpakakampante, nagpaka-relax na lang. Hindi nga po natin po pwedeng sabihin na hindi natin pwedeng gawin yung ginawa ni Solomon. Lalo pat may access tayo sa social media ngayon. Tandaan po natin na yung mga na-addict halimbawa sa porn ay pwede rin nagkakagayon. Lalo pat di ba't sinabi ng Panginoon na hindi kinakailangan ng physical contact para tayo mangalo niya. Dahil po pwedeng sa ating isipan, tayo'y nangangalo niya na kapag ang isipan natin ay nababahiran ng kalaswaan, kasalanan. Kaya wag po sana tayong pakakampante, Pray without ceasing, always listen and obey God, resist the devil at all times. Ito sana ang hilingin nating biyaya sa ating banal na pagdiriwang. Ilagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin, alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa. Walang imposible sa ako'y magtatapat, kung ako'y magtatapat, sa Kaniya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong may magagawa ang Diyos. May magagawa ang Diyos. Alam kong di rin ng Diyos ang samo, Alam kong di sapagkat mahal niya. ng Diyos ang samo ko. Alam kong di rin ng Diyos ang samo. Alam kong di ringkin ang Diyos Sapagkat mahal niya. ang samo ko. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat, sa Kaniya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod. alam kong di rin
Purihin ng Diyos ang sampo. Diringin ng Diyos ang sampo. Bigyan natin ang ating mga mata, Panginoon. Tulungan mo kong maging matatag sa iyong ngalan. Huwag mo sanang ipahintulot ang mga problema na hindi ko kakayaning lampasan. Huwag mo rin sanang pahintulutan ang mga biyaya na pwedeng maging dahilan upang ikaw ay aking makalimutan, upang makagawa ako ng kasalanan. Tulungan mo po ako sa mga biyayang hinihiling ko, pero ang pinaka-importanting biyaya ay ang manahan kang lagi sa buhay sa puso ko. Tulungan mo ko, Panginoon, na magpakabuting tao para sa iyo, para sa kapwa ko, lalo na para sa pamilya ko. Hallelujah! Purihin ng Diyos. Hallelujah! Pasalamatan siya. Siya ay muling babalik sa atin. Hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo pababayaan. Maniwalaan natin. Hallelujah! Purihin ng Diyos. Hallelujah! Sa takdang panahon, babalik ang Panginoon upang tayo ay kunin tapat siya sa kaniyang mga pangako sa iyo. Sabihin mo sa rin, mayroong magandang mangyayari sa iyo. Higit pa sa inaasahan dahil mahal ka ng Diyos. Basta huwag kang makalilimot sa Kanya kung lalapit ka kay Jesus. Tumawag ka kapag may problema. Tumawag ka rin kahit walang ganong problema. Mayroong magandang mangyayari sa iyo. Habang ika'y tumataas, mas lalo kang magpakumbaba. Habang ika'y nagkakaroon, mas lalo kang magbigay. Habang ikaw ay pinagpapala, mas lalo kang magdasal, magpasalamat. Huwag kang makalilimot sa Diyos. Papuri sa Ama at sa Anak sa Espiritu Santo. Kapara ng sa unang-una, ngayon at magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen. Pag-aalay. Tanggapin mo, Panginoon, itong aking alay sa iyo. Ibibigay, ialay, lahat ng yaman ng buhay. Ihahandog sa iyo, papuri sa ngalan mo. Kahit na may kasalanan, itong pusong nagmamahal, tanging hiling sa iyo, sana'y tanggapin ang alay ko. Ako ay tumatawag sa'yo, sana'y tanggapin, sana'y tanggapin, sana'y tanggapin ang alay ko. Manalangin tayo, pang ating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang pagkait inuming narito ay iyong ginawa upang mapalakas kaming mga mahina. Ipagkalubong ito ay aming mapagsaluhan bilang pakikinabang sa buhay mong pang magpakailanman. Sa pamamagitan ni Jesucristo, asamang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Sumain niyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan po ang ating Panginoong Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay pasalamatan.
Ikinalugod mong likhain ang sanlibutan na iyong pinagbabago at idinarangal sa pamamagitan ng iyong anak na kinalulugdan, kaya't utang na loob ng iyong mga itinatangi at ng mga banal na kapiling mong lagi ang iyong paggiliw at pagkakandili. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Magsilhod tayo. Ama naming banal, ikaw po ang bukal ng tanang kabanalan, kaya sa pamamagitan po ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin, maging katawan at dugo ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Kaya hindi naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya nialay namin sa iyong tinapay ng buhay at ang kalis ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo, ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ang malingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig. Ay isa ni Francisco na aming Papa, ni Dennis na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalo ng aming mga ipagdarasal. Saglit nating alalahanin at pagdasal ang ating mga minamahal na yumao. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ang mahal na Birhen ng Lazaret, ang ina ng Diyos, isanusay ang kabiyak ng kanyang puso lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak at sa aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal, papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasamang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Tumawag tayo sa ating Ama. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala.
sala sa amin at huwag mo kaming ipaintulot sa tukso at ihadya mo kami sa lahat ng masama. Niling namin kami atiyas sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan sa kapahamakan, samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo noon, sinasabi mo rin sa amin ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko. Tunghayan mong aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, lalo na sa aming pamilya. Ano man ang aming maging problema ayon sa iyong kalooban, kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo daw ang lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you, kapayapaan po. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito sa harap natin ng Panginoon ang ating buhay at kaligtasan. Mapapalad tayong inaanyayahan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na parabang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Bukas pagsikat ng liwanag, aking hintayin. Tingin mo ako, Panginoon. Inig ang pagsango, nawa'y pakinggan mo. Tingin mo ako, Panginoon. Akong tumatawag, lingapin mo ngayon. Akong tumatawag, lingapin mo ngayon. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nagsipakinabang sa piging ng aming kinamtang kaligtasan, ay humihiling na iyong bigyang kaunlaran sa pananampalatayang wagas kailanman, sa tulong ng panubos ng iyong bigay, sa pamamagitan ni Heso Kristo, asamang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy. We trust in you.
Alalahanin, o mahal na Birhen ng Lasalet, ina ng pag-asa, ikaw ang nagpaalala sa aming magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay na ang kagandahang loob mo'y nanatiling busilak. Sa pag-aaruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo'y itinuring mo kaming mga tunay mong anak. Kaya ninais mong ni isa'y huwag mapahamak. Maging sa iyong walang tigil na pananalangin pati luhay pumatak. Huwag namang mawala ng saysay ang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo o aming inang liyag na matapos ang pakikabaka namin sa mundong ito at sa pananatili naming tapat kay Kristo. Sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap upang kung nasaan ka ngayon ay maparoon din kaming lahat at ang kaganapan ng kaluwalhatian ng Diyos Amay tuluyang matupad siya nawa. Mahal na Birhen ng Lasalet, tagapagkasundo ng mga makasalanan. Ipanalangin mong walang patid kaming mga dumudulog sa iyo. Marami pong salamat sa inyong pakikiisa at sa inyong pagtulong. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Palain kayo kasama ang ating pamilya na mapagmahal na Diyos, ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Umayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Thank you rin po. On this day, O Mother of our Lord, we sing you praise for lighting up our way. Your tears, they soften up the hearts of men and they still do today. May our love for you bring comfort in your pain. On this day, O Mother of our Lord, we sing you praise for lighting up our way. Your tears did soften up the hearts of men and they still